Nakapanayam kanina ng programang Unang Hirit ang nagbabangga ang bato ngayon sa Kamara. Sina Navotas Representative Toby Chanco sa isang panig at sa kabilang panig sina House Speaker Sonny Belmonte at House Majority Leader Neptali Gonzales II. Dito muling nandigan si Chanco na katotohanan lang ang kanyang layon sa pagtistigo kahapon sa impeachment trial. Bagamat hindi raw nila binabantaan si Chanco, gate naman ni Belmonte at Gonzales, maaari siyang maparusahan sa kanyang ginawa. Ang mainit na balita hatid ni Marie Sumali. Idinetalya ni Navotas Representative Toby Tiangco sa impeachment trial ang anyay hindi katanggap-tanggap na proseso ng pagpirma para ma-impeach si Chief Justice Renato Corona. Sa programang Unang Hirit kanina, ibinahagi niya kung ano ang nagtulak sa kanya para gawin ito. Isa lang ho ang nagtulak sa akin dyan. Ako'y lumabas on a question of personal and collective privilege noong December 13. Nag-privilege speech ho ako. No? So, alam mo naman, pag privilege speech, may parliamentary immunity kami. So, kung hindi ako mag-voluntary magtitestigo under oath, pwedeng may magsabi sa akin nagtago ako sa parliamentary immunity. Para patunayan na kaya ko panindigan under oath lahat ng sinabi ko doon. At yun pawang katotohanan, the truth, nothing but the truth, humarap po ako. Paglilinaw pa niya, hindi niya pinapanigan ang kampo ni Chief Justice Corona o sino man. On record, sasabihin ko, never ko nakakampi si GMA. Ako, napahirapan ni GMA. Number one yan. Number two, ang sinasabi ko lang dito ay yung pattern ng pagkontrol. Gusto nila impeach si Corona, wala silang pinakitang dokumento. From 2:30 to 4:10 na umalis ako, wala akong nakitang kahit isang dokumento. Itinanggi naman ni House Speaker Sonny Belmonte na iniipit ang Priority Development Assistance Fund o mas kilala bilang pork barrel ng mga kongresistang hindi pumirma sa impeachment complaint. Alam mo, we are 285 members. Hindi pwedeng lahat-lahat nakakatanggap at the same time. In fact, something like 30, about 30 or more congressmen got their pork after Chanco. Kaya he's also giving too much importance to himself. Meron pang mga ibang mga because of sa dami nga 284 congressmen, hindi lahat nakakatanggap at the same time. Sa gitna naman ng panayam, hinamon ni Tiangco si Belmonte na voluntaryo ring humarap bilang testigo sa Senado. Na-monitor niyo ba yung mga nabitawan niya po sa impeachment court? Under oath na po ito, Speaker. Kung gusto mo akong pa-oathing dyan, okay din ako. Under oath din, Huwag dito sa Senado. Ano po? Huwag dito mag-oath sa Senado. Igan, sabihin mo na, Igan. Huwag dito. Ano po yun, Speaker? Speaker, kung gusto niyo mag-under oath, sana mag-voluntaryo rin kayo mag-witness sa Senado. Hindi ho dito kay Igan tayo mag-under oath. Sige, Igan, let's get on. Paglilinaw naman ni House Majority Leader Boyet Gonzales, isang paalala lamang at hindi banta ang kanyang sinabi kay Tiangco kahapon. So it was a reminder of some sort because I know for a fact, as a lawyer, wala naman siya maidadagdag na testimony na makatutulong sa defense. Natanong ako, Igan, kasi naman pag ang mga mamamahayag, tinanong, ano Okay. Ano ang mga penalties? At sabi ko, majority of all the members, suspension. Okay. And then two-thirds of all the members, sabi ko, under the Constitution, talagang expulsion. Pag-uusapan pa raw kung paparusahan ba si Tiangco sa kanyang ginawa. Let's face it, I may be speaker pero I'm only one of the members there. Tingnan natin kung anong sentimiento ng mga members. Handa naman daw si Tiangco na harapin ang anumang parusa na ipapataw sa kanya. Mariz Umali, GMA News.